Nagpadayon atong celebration sa Mother's Sunday, but ato nang ipadayon mga igsoon ang atong series sa People in the New Testament. Ika 121 nga series sa lesson sa People in the New Testament. Nagpadayon ta John the Baptist ikaunom. Si John the Baptist, daghan na tayo na learn kabahin ni John the Baptist. Ug karon nga kahaponon ato siyang ila-ilahon personally. So before ta mo padayon, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us with your wisdom, allowing us, O God, to enjoy the message of your word, O Lord, and please allow me to deliver your message according to your will. So please lend me your wisdom, your boldness, and I pray, dear God, that the Holy Spirit will speak through me this afternoon, Lord, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat. Once again, atong gi-welcome ang mother ni Jemar. Alright. So, si John the Baptist, ang atong isgutan sa iyang parts kinabuhi, mga kaigsunan, ikaupat ni nga bahin, The Measure of John. Part number 1. The Measure of John. Ang atong isgutan diri is what kind of man was John the Baptist? Unsa man siya klase nga tao? So, nakahibaw ta nga siya forerunner sa atong Ginoong Jesucristo. Pasabot anang forerunner mo'y gipauna para andamo niya ang agianan ni Jesus. So, ang tumong ni Jesus diri sa kalibutan para luwason ta. So, ang tumong ni John sa iyang pagwali, dili para luwason sila, ang mga katawhan. Wala naman ta kaabot sa wali ni John, pero sa panahon ni John the Baptist, ang reason nga nagwali siya, mga kaigsunan, para maandam ang kasing-kasing, ang kinabuhi sa mga tao para sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang atong ilhon sa iyang kinabuhi karon, unsa man siya klase nga tao? So, letter A, ang iyang private life atong isgutan. Pero dili gyud nato ikuan sa details gyud, pero naay mga kanabitong mga ginagmay lang ba kabahin sa iyang private life. Like kani number 1, he was a rugged and simple man. Dili siya complicated nga tao. Though sa unang panahon wala pa kayo mga style, pero I believe nga na say fashion sa una sad. No? So, mas daghan kag kwarta, mas daghan kag panapton as naton sa imong lawas. Okay. Mao man na ilaha dito sa una. Mag-agad man na sa quality sa panapton, unya mag-agad sa gidaghanon sa panapton. So, naagina sa unang panahon karon, naman sa tay atong fashion karon. Oh, pero pagamyanay panapton karon dili sa una kay padaghanay man. Karon panipsanay, pagamyanay. Sa una, lahi man. Pero si John the Baptist, according sa scripture nga atong basahon karon, simple. Dili siya complicated nga pagkatao. So, kung atong kanang sabton ang iyahang lifestyle, bisan sa iyang pananina, mura ba ang iyang kinabuhi, nakatuon ra gyud kung unsay reason nganong gipakataw siya. Ingon ana ra gyud ang kinabuhi ni John the Baptist. So in Matthew chapter 3 verse number 4, nadiri makita nato mga igsoon, the Bible says, and the same John had his raiment of camel's hair and a leathern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. So morning iyang itsura, mga igsoon. Pero kung atong tanawon, ang iyang raiment, camel's hair. So kung mangita ta karong panahon na kanang mga panit sa mananap, pirti man ang mahala. So atong kanang subayon ang iyahang mga gipangsuot, gikaon, simple but expensive. Sa ato pa pag mangalagad ka sa Ginoo, dili gyud kanang basta-basta. Hilaliman ka aning camel's hair,
Unya leather, no? Leathern girdle about his loins. Tanawa, panit mga igsoon. Unya ang iyang pagkaon, locust and wild honey. Tagpila ka ng honey karong panahon na. Ha? Tagpila ka ni. Niya wild pa jud. I know, barato naman nag-ato ka sa lasang. No? Pero pagkaon man ni sa, di naman ni pagkaon sa pobre. Special recipe biya ni ang locust sa ilang panahon sa una. Sa tanan, tingali, I do not know ha. Di ba sa ko, abot kung kuan bagyod nga, maurag yun niyang gikaon ba? Nagyan na uban siyang gikaon, no? Pero sa tanan niyang gikaon, tinuod bitaw kapuulpod kung wild honey and locust ra permi ang imong kaunon. Mura bag kita puros ra bangus, murag lain pug kayo, lami man ang bangus. Pero sa tibuok nimong kinabuhi, bangus murag manimaho kang iti. Kay ang kinaon sa bangus iti no. O puro na lang ka manok. Wa gyud lain nga kuan murag laina na ka magtan-aw kas manok tingali murag imo na siyang kanang tunglohon ba. Dapat mapuo na ang imong kaliwat. Murag kami 3 years ago sa Bible school no. Wa gyud na mawa ang tuloy sa among recipe. Oh, unya kanang paksiw. So, amo nang gitawag lagi tuloy-tuloy, on and on. Kay ununan man. Tuloy nga inununan. Tuloy-tuloy, on and on. Wag hunong. Mao na nga, naay mga estudyante nga, mga sipaton pod, apil gyud sa ilang prayer nga mamatay na unta ang mga ginikanan sa tuloy. Mo na pag-graduate na mo sa Bible School, mangumpra si Eunice, kuyugan ako. Magtanaw ko sa tuloy ba, murag mubali na akong ginhawaan. Wainat tuloy, oy. Mo na sa, ari na nako, gibutangag utlanan sa akong kinabuhi. Never na yun na makatungtong sa akong kusina ng tuloy. Hindi ka na makakatuloy. Wala ako nagiban. Puuloy. Di ba? Pero sa tanang pagkaon, wild honey and locust. Ang iyang pagkaon nga gi-record diri sa Bible mga kaigsunan. Di man ta makalali sana kay maumay na sulat. So kung pananglitan ato ko naman ni tagantagan naman ni. Pwede ta mo tuo nga naapay lain, pwede sad kani. So kung if ever kani mga kaigsunan wa tay mahimo. So, ato na niya pangutano si John, wa ka pul-i dyan? Wa ka pul-i sa locust o wild honey? Pero kung atong tilawan ni mga igsoon, kaya diri sa Philippines, nanabiyay nagsugod-sugod o luto o kanang mga exotic nga mga pagkaon, unya, nagkadaghan ba ya ilang customer? Amo ta sa tundapita kay manag-asawa man to nga they tried to kanang kuan to cook mga exotic ba kay nakaadto sila Cambodia, Vietnam, ingon na nakita nila nga silabol kaayo. So ilang gitry diri. So ang mga Cambodian, mga Thai, mo ilahang mga customer na dugay ang mga Filipino nakikaon pud. So nana sila mga Filipino nga mga customer. So mo na mga crickets, mga kanang locust, ingon na. Kuan daw ni kanang grabe nig protein. Ang ako ra yung nasuwayan, baki ra gyud. Baki unya kanang aubitin pod pero ako nalain ko ato nga giilad ko ba. Di man jud ko makaugbitin gyud. Mo na wa ko ganahi di ay kay di jud ko kuan pero sa gamay pa mi sa eskwelahan sa amua tapad mag-eskwelahan unya daghan man dito mga basakan ba
manakop mi og pakra, may tawag na mo ana. Pakra, palakang bukid. In short, pakra. Mao na among pangtargiton, maghimo mig pana-pana unya among pangtargiton. Daghan na kayo paghuman adto na mi sa eskwelahan kanang gabi na ba, magluto na mi dito lami mura gyud siya manok. Ang iyang lasa adubuhon lami kayo. So ingana baho na jud kayo ang kanang linimpyuhan. Lami ang kuan lami lang mga ingon ana. Unya last na kong kaon og baki, wa ko kahibaw nga baki di ito. Sa Thailand pod. Sa ika-28 kaadlaw man tingali ito niya ang nag-tour na ko sa how many days nakadiri ni ko mga 28 na. Niyon siya nga, did you miss your food in the Philippines? Niko, yeah, I miss the food in the Philippines. Niyon siya nga, you will choose where are we going to eat? Kita mo ko KFC. Niko, I think I want to eat in KFC. Siya nga, I have an idea. I have something better than KFC. Nilabay miss KFC. Dito may atong balay pero restaurant siya. Dito na may. Giserve na. Dagkuag hiwa sa ilang manok diri oy. So this is better than KFC. Kaon po ko, crunchy, crispy kaayo, lami kaayo mga igsoon. Na humanami kaon siya, did you like the food? Dingko the best. And said that was a frog. Dili baking gagmay. Baking dagko. That was a frog kay giluto man siya nga mura jug manok. Nikulan ni gananing baki no. Pero kung imong tanawon ng baki, wag lami tanawon. Hasta ning locust, tanawan na gud na tanawan ng locust ganahan ba kamkaon na. Pero mo'y pagkaon ni John the Baptist. So, matawag siya nga simple mga igsoon kay wa siya daghang komplikado nga mga practices sa iyang kinabuhi. Straight, murabag, walay daghan mga pasikot-sikot ba? Naka-focus gyud siya sa iyang misyon. So kung kita nga mga Kristohanon, ato pod ibutang atong kaugalingon diha sa Ginoo, magka-minus-minus baya ang kani mga complicated nga mga things sa atong utok mga igsoon, nga kanang makapalinya sa atong agtang ug dali. Daghan kita giunahuna nga di na angay hunahunaon, mubadlis pa na imong agtang ana. So magkadali ra ka magkatiguang ang imong naong. Ang imong edad 40, mura na kag 50, ingon na ba? Niya nagtuo ka ginansya ka? Kay ni-increase ang imong kanang imong looks kaysa imong edad. Para nako alkansi magkaana. Di ba? Makaginansya man ta nga imong edad 50 pero mura na kag 40. Ana ba? Mo na nindot. Pero kung daghan kay kagunahunaon, daghan kay kag concerns kinabuhi bisag wa na siya labot bitaw sa imong angay buhaton, mo na maniguang atong dagway dali. So, unsa may sekreto para kanang dugay ta matiguang? Simple living gyapon. Ayaw nagproblemahan ng dili problema. So, ang pinaka-simple na gyud para nato mga igsoon because gisimplify na ni Christ. Serve the Lord. Serve the Lord. Laliman ka, naara diri tanan instruction. Dili magkinahanglan og educational attainment. Di magkinahanglan og ability. Because when you give your life to the Lord with your ability, mga kaigsunan, it changes biya na sa Ginoo. He will equip you. Not according to what you know and what you've learned, tagaan kaniyag bag-o. All things should pass away. All things should become new. Mo na ang gusto sa Ginoo, mo na simple kaayo musunod ra ta sa Ginoo, atong buhaton nga kinasing-kasing, delighting ourselves to the Lord. Pasabot ana, nalipay ang Ginoo kay nituman kaniya, nalipay sad ka nga nituman ka. Ana ra ka simple. God just want us to be happy serving Him. So, pag nahitabo na, then God will bless you. Kaya mo kung sa rin makaproblema sa tao, way kwarta. Simple na sa kay ko ano, way kwarta. Pero nagtuo ba mo nga kung daghan kag kwarta, mawai mo problema?
I don't think so. Kaya mo ka, without the Lord, naa kay panlitan, wa Ginoo ha, ipadapli na to ang Ginoo. Wa kay kwarta, dako kay kag problema. Pero ang imong mga panginabuhi, lifestyle nimo, simple ra sad. Ang imong tinguha, bisikleta ra gyud, baka bisikleta lang ko, di na jud ko magbaktas. Oh. Nya dugay ka kang binugno, mga igsoon og kanang nga magbisikleta ka. O karon, sa sige nimong bisikleta, nakaligis makagbag pitin daghanang kwarta. Di na dato kag kalit. No? May ni kita ray mo storya kay dali ra kay madato ba? Nadato kag kalit kay tagsa kalibog isod ya pitin daghana. So milyon mga igsoon. Pagtan-aw nimo, nausab imong lifestyle. Oh, ang imo naman pangandoy, di naman sa bisikleta. So, ang imong kwarta nga nakuha, pirti na sang kajuta. O karon, nagtuo ka nga wa ka ng problema, pirti problemahan nimo. Una sa tanan, di kay ba mo ihap? Ikaduha, mahadlo ka daton sa bangko kay di man nimo perti man daghana basig pusasan ka. Na aan ka nga drug lord ka, aan ka nga money laundering ka, aan ka nga mule ka o unsa mga kaigsunan. So imo ra gitong ginay-hinay og guan di ka basta-basta gasto diretso. Problema gyapon. Di ba no? So without the Lord there is no wisdom and guidance. Problema gyud mga igsoon. And the reason why John the Baptist, ang iyang pagkinabuhi, hapsay, simple ra kayo, walay daghang stress, tungod kay tutok ra gyud siya sa gusto sa Ginoong buhaton niya. Laliman ka na iyang kinabuhi, mga igsoon, nakakuha na daan, naka-prepare na daan para asa siya. So, wa pagi anak ha, giingnan na daan iyang papa o ang iyang mama, mauni ang inyong anak ha, mauni purpose, ingon ani ang iyang kinabuhi. Oh. So, godly man ang parents, so si John the Baptist was able to perform what God wanted John to do. Alright? O karon, kita mga parents, hello, Christian man ta, naanatay mga anak, kay bao batag, unsay gusto sa Ginoo sa atong mga anak? Kay bao bata? Gusto sa Ginoo nga mahimo na silang fruitful. Gusto sa Ginoo nga ihatag nila sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Then it will be God that will give them wisdom. Unsa nga klase nga pagpangalagad ang gusto sa Ginoo sa imong mga anak. So all we need to do is to bring them closer to the Lord and pray for your children that God will use your children. That would be the best moment sa ilang kinabuhi. Wa nagilain mga igsoon nga atong ikabilin sa atong anak nga madasig na to sila nga ang pagpangalagad sa Ginoo may pinaka best gyud nga pwede natong buhaton aning kalibutan na. Because naguna-huna manggod ta kaning uban nga mga tao sa kalibutan mao na nga attached kay sila sa butang sa kalibutan because they thought na maura ni. Wala na'y afterlife. Nagtuo ang mga tao nga mao na ni kung di ta maka-experience og kanang kadato diri wa gyud tay kalipay ani. Dili oy. Ang tanang kadato aning kalibutan na ipuno nimo mga kaigsunan, dili na kakumpara sa gi-prepare sa Ginoo nimo didto sa langit. Laliman kang imo nang ikwintas mga kaigsunan ng streets of gold, unsa man nimo pagkwintas? Natay mga gold diri ginagmay ra gyud kaayo in town. Nga igo ra nga masakay sa atong lawas mga dili mga langkat ng atong dunggan. Laliman kag kita na mog mag-aryos mga igsoon nga murag balde kadako. Ginagmay ra gyud kaayo na diri. Dito sa langit igsoon, streets of gold. Ang syudad mismo gold. Asa ka mangita ana? So asa man ka aning kalibutan nga makaingon ka lupig ng kingdom of God. Oy, asa man Dubai mo man ay pinakanindot karon. Una i-compare nimo ang kingdom of God sa Dubai? I'm sorry.
Pero tingin ka sa Dubai, hastagot na mga patrol car nila. Ngilngig kayo. Kay ang dito, grabe man ang mga sakyanan dito, kusog kay managan. Lisod makaapas ang mga pulis sa mga dautan dito kay mga kuan man, mga sports car. So nahitabo, ang mga police car, sports car sad. Para patas. Apirting datua sa ilang syudad. But, bisan pag ipakapin na to, mga igsoon, mga uban pa nga mga dato nga syudad, diri, nga nang kinasod, diri sa kalibutan, is not enough to compare kung unsay gi-prepare sa Ginoo nato dito sa langit. Mao na nga, ayaw i-focus imong kaugalingon diri sa kalibutan. Kay ang pinaka-exciting nga maabtan na to is the kingdom of God, mga igsoon. So just like John, nakaibaw siya kung sa'y purpose niya sa atong kinabuhi. Mauna nga ang iyang kinabuhi, simple ra gyud. Di ba? Dili kay siya sophisticated. Unya, kanang kaibaw siya sa tumong sa iyang kinabuhi, and that is why wala kayo siya mag-worry kung unsay angay niyang buhaton, dapat ingon ana sad ta. Sa diyang giluwas ta sa Ginoo, simple ra gyud kayo mga kaigsunan. Anak na tika kanang dapat imo nang sundon ang akong gisugo nimo. Ako nay mo supply sa imong panginahanglan, ninduta na mga promise oy. Mao ni mong angay buhaton, gihanay gyud na sa Ginoo. So kung ato lang gyud nang sundon, mo provide siya sa atong panginahanglan. Bisan pa sa atong want, iyang i-provide. Ang iya ra gyung gi-require nato, tuuhan nato siya. Believe in Him. Diha ta masangit mostly. We cannot believe in what the Bible says. So kung mo believe lang gyud ta, simple ang atong kinabuhi. Di ba? Pero angay lang sa manudlay ta. Di ba? Okay rin sad na nga kanang di kayo expensive atong sanina pero limpyo lang. O nindot na kayo na, simple ba? Unya dito ta mo hunat sa pagpangalagad sa Ginoo kay maumay ato ang tumong nga isip servant sa Ginoo nga i-invest nato ang atong kinabuhi og resources para sa mga kalag sa mga tao. So the more you do that, the more reward you can get from the Lord. Di man na ilad mga igsoon. Kay naa man na nasulat man na sa Bible. So ingon ana ang atong kinabuhi, dapat para ma-experience nato ang simple lang ba? Dapat ingon ana. No? Follow according to what the Bible says. Number 2, he was a man of prayer. He was a man of prayer. So kinsa may nagsulti ani nga kanang prayerful si John the Baptist. Atong tanawon sa Luke chapter 11 verse number 1. Nangutana ang mga apostoles ni Jesus, mga igsoon. Gusto nila nga mapariha sila sa mga disciple ni John the Baptist. In verse number 1, ingon sa Bible, and it came to pass that as he was praying in a certain place, no, si Jesus ang gipasabot ani, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So, kuan kayo, ilado kayo nga si John the Baptist prayerful. O si John the Baptist, iyang giingnan ang iyang mga disciples, pray to God. Ninduta ang prayerful ta. That is the only kanang kuan way how to communicate sa Ginoo, mga igsoon. Ang nakanindot, ang pag-contact nato sa Ginoo is unlimited load. Dili pwede nga mahutdan og load nga di ka ka-contact. Anytime, anywhere. Di pareha sa Old Testament time, mga kaigsunan, nga nagkinahanglan gyud sila og high priest, nagkinahanglan sila og kanang mo'y muhatod sa ilang mga prayers because not all can call to the Lord. Mo nang naa sila mga panahon nga manawag sila sa Ginoo. Kinahanglan na agyoy katong prophet, priest nga mao'y muhatod sa imong mga prayers. Karon mga igsuon, anytime, anywhere. Pero dili prayerful. Naunsa naman ta ani?
We have all the privileges to contact heaven. But we do not do kadakong kuan ana. We are the result of the ministry of John the Baptist. No, tungod sa pag-prepare ni John the Baptist, according to God's plan, according to God's will, na-prepare ang dalan ni Jesus Christ, mga igsoon. So nahimo ni Christ ang iyang mission, part kita nga natagaan sa balaang espiritu na maoy atong kanang helper sa pag-ampo. The reason why in the Old Testament time nga dili sila basta-basta makaampo because according sa Bible we don't know what to pray for as we ought. So, but ingon sa Bible, the Holy Spirit maoy nagtabang nato. Oh, so imong imagine on Old Testament time, wala may indwelling of the Holy Spirit. Only now. So karon privilege kayo ta nga makig-istorya sa Ginoo, mga kaigsunan, pero ang dakong pangutana diri, unsa man ka nga klase nga Kristohanon nga nakig-istorya sa Ginoo? Kano sa ka makig-istorya? Kapila man ka makig-istorya sa sud sa usa ka semana? Ha? Sa sud sa usa ka semana ba, kapila ka makig-istorya? Mingon siya, Pastor, ato lang inadlawon. O sige, sa usa ka adlaw, kapila ka mag-istorya sa Ginoo? Minimum of 3. Grabe, minimum of 3. Kay pamahaw, paniod to, panihapon. Diha ra day ka makaampo. Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. So, morag yapon, pagkaudto, Lord, thank you for the food. Mga igsoon, di man na normal man na magpasalamat as pagkaon, pero lahi mo guna makikistorya ka. No? Sama sa usa ka pamilya. Kung inyong topic, pari-pariha ra, kada adlaw, morag puol pod. Puol pa na sa lokos ng hani, mga igsoon. Morag yun na inyong topic, wala na ilain. Pero ting puula. So, dapat na agay live nga conversation. No? Nga na ay tumong ba? Ingon ana ang gusto sa Ginoo nato. Nga musturya taniya atong isulti ang atong mga desire sa iya do ang Ginoo nakaibaw na gyud siya tanan kay iyang basahon ang atong kasing-kasing mga igsoon. He knows everything, but it is still required diri sa tua na atong yung isulti sa Ginoo. Siya mo'y nag-ingon. Unya ang isulti pag yun niya, pray without ceasing. Ayaw hunong sa pag-ampo. Alright? So, si John the Baptist was a man of prayer. What about us? What about us? What about you? Do you believe that prayer is our power? Do you believe that prayer is very important for us? Do you believe that it is our opportunity to ask and to honor God, to praise Him through prayers? Pagka-importante, anak, mga kaigsunan, prayer is part of worshiping the Lord. And do you know that our prayer meeting is Saturday? Usab na atong oras, alas 7 na sa buntag. Saturday morning, we come for prayer. So if you believe, mga kaigsunan, that prayer is for us, hatag sa Ginoo nato, so that we could communicate to God, that is so special. Di ba? Murabag imong anak ba? Nga, sa dihang na ulitaw na siya, imo na siyang gipalitan og cellphone, anak, di na mahutdag load ha. You can call me anytime na kay problema. You call me. Say, kung ikaw anak, usay bitiyon nimo. Na pwede, di ba? Pwede lipayan nimo nani data pa. No, lain ang imo excitement. Dili nga manawag ka sa imo papa. No, kung dili manawag ka bisag kinsa diha. Kay to akas data permi. No. Mo na delikado kay naara ka diha, sige kag gamit og data. Kay madugay, sige na kag date dito, kay daghan na magkagnakitan.
Oh, pero special kayo na, no, nga ang Papa ba, gusto niya nga naaratay direct nga communication. Pagkanindot, ana. So, pwede raman sa dili cellphone, pwede ra sa walkie-talkie. Radio ba? Hello, daddy, over. 10-4. Pero sa una, sikat kayo pag naay radio. No? Pero ting sikata, panahon pa na mga igsoon nga ang cellphone, binugha. Kanang magbarog sa lamisa. Pagkadatuan na, magtanaw, may datua, naay telepono, gidada. Magbarog, Motorola. Ganap, agara kayo maganana ba? Karon wala na gyud na. Kay halos tanan hastang mamonetay glata. Di cellphone na. Kita gitagaan kita sa Ginoo og communication. He gave us prayer to communicate to Him. Para dili ta maglisod aning kalibutan na mga kaigsunan, niyo ang Ginoo, pahibaw ako unsa inyong problema. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Imagine na mga igsoon. Nga kumutuo lang yun taan ng prayer. Things that you cannot imagine, nga pwede di ay na siya. When you approach God, when you ask God, and it is in line sa iyang kabubuton, bisag unsa pa na ka-imposible, it will be done. Basta in accordance to His will. Pero kung imo ra na siya, ikaw lang. Pareha ko na ito mga ginikanan. Pag inline sa ato ang gusto, ang gibuhat sa atong anak, di ba ato supplyan? Suportaran na to. Pero kung makaguba sa ilang kinabuhi, mga igsoon, di, yung kung support. Kuhaan, panako noon. Kaya nga naman, di ba gusto madaot ang kinabuhi sa atong anak? Labaw ng Ginoo. Labaw ng Ginoo. So, dili tanan nga atong i-pray, mahitabo. So, para dili usik ang imong prayer, know God's will. Study His Word. Be guided by His kanang Word, mga igsoon. Kay nindot yung kayo nga, samtang wala pa na nimo giampo, nakahibaw na ka, nga kani, uyon yun ang Ginoo ani. O di ba? Ang imo na lang is wait or yes. Kay ang no, di na nimo pangayon sa Ginoo. Di ba? Nga, Lord, manghilad ko ron, Lord. Inaot pang di ko masakpan, Lord. Ampo man ka. Malipay na yung Ginoo, manghilad ka. Di ba? Pero daghan magud mga magampo nga padung sa sabungan. Magampo na sila ilang manok ko, pray nila sa Ginoo. No, protection for the kwan sa ilahang panabong. Sakto din na. Sakto na. Kung dili to Kristohanon, okay lang kay di man ang Ginoo nato mo ilang gisampit ana. Pero kung Kristohanon, sakto din na nga manabong ka. Pwede sa iyo pa. Katong gibuhat atong inahan nga baptist na ba to in town? Pero dili bang good pasabot nga baptist kanang grown na kung tinuod nga luwas. Kay di magyud siya buhat sa luwas gyud. Di ba no? So madahig mga igsoon ang kanang simbahan. So ingon ana siya kapait nga kita nga part sa lawas sa Ginoo, kung unsay kinabuhi nato didto nga atong gipakita sa katilingban, damay gyud ang imuhang simbahan. Tanawan hisgutan. Nahisgutan ang simbahan. Gipakita pang picture nga naa sila simbahan. So kung tinuod to silang luwas, adako kay sig tulubagon sa Ginoo. Mao na ang atong klaruhon gyud. Be instructed by His Word para makahibaw kag unsa imong angay iampo, mao na imong iampo. Di ba? So kung panalitan na akay ka nang dili ka kahibaw, okay ba ni og dili, then you can ask the Lord, Lord, if this is your will, so be it. But if it is not, malipay ra sa ko, Lord, kung mayong kadi. Dapat ingon na atong attitude in prayer. Dili pasabot mga igsoon, nga giampo na ni nato, sige na. Dili wait ta sa Ginoo, tagaan ta niya og peace mga igsoon.
Na hinuoy giingon sa Ginoo gikuman dili no nimo buhaton. Di ba? Nabinanag kanang pangabig og kalag. Mayon ka Lord, kanang nagampo ko Lord unsa man mangabig og kalag o di tanawa ra ka. Sakto ba nga prayer? Lord, karong adlaw Lord, kanang naglain akong lawas, nagluya ko unsa man Lord, mangabig og kalag o di naunsa kayo nagampo pa ka? Kay bawo na magkag-unsay angay? Basta gi-command na mga kaigsunan, it means go na na. Kaklaro anang gingon si Ginoo, go and preach the gospel to every creature. O yan, nagampo pa ka kung go ba ka o dili. Go na. Hello? Ang imong prayer diha, Lord, guide me, protect me, give me wisdom as I go. Mo na sakto nga prayer. No, ang pasabot ani mga kaigsunan, gitagaan ta si Ginoo og way how to communicate to Him anytime, anywhere, any situation. Number 3 and last. He was a spirit-controlled man. Sa imong tan-aw, daghan bang Kristohanon ingon ani sa kasimbahanan? So kung ang Kristohanon dili siya spirit-controlled, controlled siya sa unsa? Dapat spirit-controlled ta. Luke chapter 1, 66 ug 80. Luke chapter 1, atras gamay. 66. Ingon sa verse number 66, and all they that heard them laid them up in their hearts, saying, what manner of child shall this be? And the hand of the Lord was with him. Unsa ka ni klaseng bataa? Okay, gitubag na diri sa verse number 80, mga kaigsunan. The Bible says, verse number 80, and the child grew and waxed strong in spirit and was in the desert till the day of his shewing unto Israel. Strong in the spirit, mga igsoon. Si kanang John the Baptist, spirit-controlled man. So kung kita nga mga Kristohanon, spirit-controlled ta, bisan pa og tan-aw na to, alkanse magkuani, pero buluhaton man ni sa Ginoo, si flesh gyud nagreklamo ani. Nakasabot na igsoon? Because sometimes, labi na nga, dugay na ka nangalagad si Ginoo, unya, mabutang ni mo ba nga, dakuan nag-utang kabubuton simbahan na ako eh. Pwede ba makautang kabubuton ng simbahan sa imo ha? Bisan pa tibok kinabuhi nimo mga kaigsunan. Di gyud ka utang og kabubuton ng simbahan nimo. Mao bitaw na nga wag gyud ta nagkuan diri kanang nagpractice ba nga i-praise nato ang tao to the max. Let's praise the Lord nga gigamit ta para sa Ginoo. Di gyud ta pwede magbutag listahan pila na atong naambag sa buluhaton sa Dios. Kaya nga naman, wag yun ay post mga igsoon. Kaya nga no, iya manitanan. Pasalamat ta nga giintriguhan ta. Pasalamat ta nga giintrasan ta. Pero sa dihang imo nang gihatag ang imo kinabuhi sa Ginoo, ayaw jud ingna nga, grabe, nakautang na gyud kabubuton ng simbahan. Kay daghan mga Kristohanon ingon ana. Mao na nga mayano ra nila ang pastor kay kanang pastor syaro. O mura kag nanrabaho unya pagkahuman sa kadugay nako 50 ka tuig nako nanrabaho diri nanakoy usa ka pusti aning atong kompanya. Sige angko na di man na nimo makuha. Alangan kuha na nimo pusti di man na makuha ang pusti. Pero di gina pwede mga igsoon di gina siya tinuod. Labaw na sa buluhaton sa Ginoo. Kung sa pagpanrabaho wa si utang kabubuton ng kompanya nimo. Kita na mo kompanya nga makautang og kabubuton sa empleyado? Wala gyud. Bisan pagpila ka katuig diha, nagpabadlong ka, putbulon jud ka. Unya, mingo ba wa kay utang kabubuton sir? Giswelduhan man ka. Mo na kita, di man iato, wag gyud ato aning kalibutan na. Unya ang tag-iya sa simbahan ang Ginoo. Wa gyud ta diri mga igsoon.
Di gyud pwede makautang og kabubuton ang church. Mao na nga ang ato lang yung tarungon, ang atong kinabuhi, spirit control ta. The more we serve the Lord, the more we will be joyful. Mao na nay resibo sa atong pagpangalagan. Kay di ka kita aning kalibutan na mga kaigsunan, walay amount of money nga pwede nimo ibayad to make you joyful. Because there is no amount of money that can make you joyful. Malipay lang ka, kaya kag kwarta. Malingaw ka, kaya kag mapalit. Pero ang kanang joy, manggod igsuon, only God can give. Kalipay na nga dili mag-agad og kwarta. Kalipay na nga di mag-agad og relasyon sa tao. Kalipay na nga di mag-agad sa mga panghitabo. Kalipay nga kuan na igsoon nga dot sa bukog nga gibutang sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Nganong gibutangan magkag-joy? Because you serve the Lord with all your heart. Malipayon ka ba? So, girisibuhan ka si Ginoo sa imong pagpangalagan. Unya, tanawa ra gud imagine nimo how wonderful to live your life joyfully. O tanawa sa Bible, asa man diha mga joyful. Atong kuha ag example si David. Nganong joyful man sila? Because they give willingly. They did what God wanted them to do, but did not did not claim nga agkatong ilang gi-offer na gikan to nila. Laliman ka sa statement ni David, kinsa man mi Lord nga mohatag ani. Pero ila tong kwartaha nga kuan, dili to nanguha sila kwarta na ilang gihatag. Ilaha to ba? Pero ningon si David, Lord, kinsa man mi nga mohatag ani, imo man ni. O tanawa. So diha mahimaya ang Ginoo. So ang mga katawhan sa kingdom ni David, they did the same. So ni offer sila willingly. Unya according sa Bible, nahimo sila joyful. Hasta si David joyful sad siya. No. Di mo di mo ganahan magpuyo anay kalibutan nga joyful. Bisan pa musikag kantang joyful mga kaisunan. Pero wa ka nituman sa gisugo sa Ginoo nga malipayon, di gyud ka mahimong joyful. O sa may pasabot anang joyful. Full of joy. Ngita pa mataglain oy. Full of joy. Kanang joy gyud nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Kana bang naglingkod ka ikaw ra usan kalit na kagkatawa, wa ka nabuang ha? Wa ka nabuang, pero amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Indot kay ba? Unya kanang mga ginagmay bitaw nga kanang lihok nga nakatabang ka, ginagmay lang gud. Nya dali ra ka makakita og kanang mga tabangunon nga bisag ginagmay lang ba di makinahanglan gud mo gasto ka. Nitabang lang kagamay nga asnat diri limpyo diha ingon ana nara kay gikuha na kay giiswag ingon na nakatabang ka ba nga nahimo kang blessing sa mga tao nga naa sa imong palibot. Ang joy ana mga igsoon, it is God that will give. The more you do it, the more you will be joyful. So mo na kinabuhi sa tao nga spirit controlled. Hello? Because that is what the Holy Spirit wanted you to do. To live your life for others, not for you. Muna sa simbahan kung spirit control ta, og nindot ka yung tinabangay oy. And we cannot see the bad side of people. We can see the good side because all of us has bad side. Kung muna itong pangitaon, pitindaghanag yun. Alright? Unsa instruction sa ginawa na gani? Let's look at the good side of others and look for the bad side of ourselves. Then, submit it to the Lord. Lord, na ako'y nasakpan sa kong kaugalingon, hinawayon kay ko, Lord. Diba? Grabe na kayo karon. Ingon pa nila, ang Marites kuno is a profession already. Pero kay baw tag unsay trabaho sa Marites, magsiging panghilabot sa uban unya ipanibya. Ano sila mga Marites, di ba? So, dili na malipayon nga kinabuhi oy. Gubot kayo na. Kay nga naman pataka ra magpanghatod dito istorya na di man mao. Mo imong gimaster, dili na siya part sa spirit controlled. Kaya ang spirit controlled di gyud kakita ana.
ang iya makitaan katong mga nindot mga kaigsunan. And the more we can see the good side of other people, the more it will make us happy. Nakasabot mo ana? Kay spirit controlled man ka. So nakakita ka nga, uy, naapoy spirit controlled. Malipay ka. Kay we are foreigners baya aning kalibutan na. Kamantay mo, nangadto mo og kanang ibutan na to, Amerika. Unya, Pilipino kay kag dagway. Nakakita ka dito og Pilipino, pud malipay ka, oy. Di ba? Labi na nga pagtanaw nimo puros naman ni mga kuan diri, mga tagas kay ilong, mga puti, nya nay itom, unya kita magkaritog Pinoy. Unya Bisaya pa jud. Pagkalipaya nimo. Nga naman naa na jud koy kaparihas. So mao na makita ka good because you are good, spirit controlled ka. Pag makita ka good side sa usa ka tawo, malipay ka. So kung makakita ka og bad side, mag-uol ka. So asa may gusto nimo tan-awon? Kana makalipay nimo, kana makaguol nimo? O di na kamo tan-aw atong bad side kay makaguol man to nimo. Kay mo al kontra man to sa imong pagka spirit controlled. So unsa kan hindot kung spirit controlled? No? Ang imo rang bantayan, ang imong kaugalingon kana mga bad side. Kay spirit controlled man ka. Let's close in John chapter 1, 6-8. In verse number 6, the Bible says, there was a man, din gikan, sent from God, whose name was John. Mo nang spirit controlled siya. Kay si John, sent from God. Mayroon ka, o niya, pastor, mo nang spirit controlled siya, niya ako. Sent from God di ay ko. Mo excuse ka. Sa dihang gidawat nimo si Kristo, kinsa may gihatag sa imo? Kinsa gihatag sa imo ha? Mo bitaw to ningon ang Bible mga igsoon, sa panahon ni John, wa lagi mo labaw ni John. But sa dihang nahumana ang kaluwasan, naa na nilabaw niya. Kinsa man ang katong gitagaan sa balang espiritu nga wa gyud na experience ni John. Which is greater? Di ba? Kanang sent from God or kanang saved by God? Na nya gi-indwell ang Holy Spirit. Gipuy-an sa balang espiritu. Asa may mas grabe ana? Muna kita may mas labaw ta mga igsoon. So kung si John the Baptist, spirit controlled, nga wa puy sa balang espiritu, gipadala lang sa Ginoo mga kaigsunan, sent from God. Kita saved by God. Gitagaan tag Holy Spirit, unya unsa may reason nganong gitagaan tag Holy Spirit? Di ba para giyahan sa balang espiritu? O di that is spirit controlled. So ang mga Kristohanon nga dili spirit controlled, naglisod sila nga mahimo silang spirit controlled person, ambot giunsa ka na nimo pagkig-istorya sa balang espiritu ba? Og naa ba kaha? Di ba no? So kanang maglisod kag binuotan mga igsoon, kay nakadungog ka sa kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa, di ka luwas oy. Di ka luwas. Nganon di man nimo makaya? Nga na may balang espiritu sa imo kasing-kasing. Di ba? Katawan na kas kalibutan, mga santong kabayo, mga kaigsunan. Katawan na ka. So, dili maayo. Si John the Baptist, gipadalagi kan si Ginoo, pero kita, gipuy-an ta sa balang espiritu. Verse 7. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. Same kanang purpose nganong gipuy-an ta sa balang espiritu, so that the Holy Spirit will guide us, that we could be a witness to those who are not yet saved, that we could help them understand the plan of salvation. Same gihapon. Pero labaw lagi gyud ta kay ang gisulti ni John pagpreparar naman
Pero ang atong gisulti, realidad na, nahuman na, gospel na, mga kaigsuonan. Ang mensahe nga atong gidala, mas precious kaysa message nga gidala ni John. Kaya wa pa man nahatag ni Christ yang kinabuhi diri. Gi-prepare pa man niya. In verse number 8, He was not that light, but was sent to bear witness of that light. O karon, kinsa man ang atong gi-present diri sa kalibutan. Maunay iyang giisgutan. Kita gipuy-an na gyud ta sa balang espiritu, mga igsoon. Na? He was not that light. Pero kita, giingnan ta sa Ginoo, ye are the light of the world. Si John the Baptist, dili siya ka-claim nga ako ang light. Nga naman, wa pa man siya na-possess. Wa man siya na-indwilan sa balang espiritu. Kita, mga Kristohanon, naa ang balang espiritu sa atong kinabuhi, then gitaytulan din ta sa Ginoo, ye are the light of the world. Ayaw itago ang imong kahayag under sa bisan unsa lang. Di ba? Under sa atong kaugalingong gusto. Kinahanglan ipakita nato, mga igsoon, ang kahayag. Kay kauban na nato si Kristo, bisag asa ta mo adto, pero ang iya ra gyud promise, kuyugan ta ka, pasabot ako'y bulid nimo, basta ang imong buhaton, Great Commission. Great Commission. Wala gyud laing gisaaran ang Ginoo, mga kaigsunan, nga mo kuan siya nimo, mo guide siya nimo, mo kuyog siya nimo. Doing the Great Commission, even unto the end of the world. Pagkaninduta. So kung gusto ka ma-enjoy nimo imong kinabuhi, walk with the Lord. Do the Great Commission. Imong isabwag ang kahayag ngadto sa kalibutan, mga igsoon, by preaching the gospel, by making disciples. Simple na kayo na. Nahuman na ang trabaho ni John, ato na po ni, mga kaigsuonan. Let's bring people to Christ. Ang trabaho ni John, gi-prepare niya ang people for Christ. Pero nahuman naman, naa naman ang kaluwasan, so let's bring people to Christ, mga igsoon. Mao na, tell people about the Lord, and then, sa dihang imo nang naistoryahan, bring them to the church. Amen? Bring them and tell them how important the church in your life. Sultihan ta mo, mga igsoon, mobito ni ang kaning church, never yun ni mo pasakitan, kay maura ni ang mukuan ni mo, managgang, mga igsoon. Mo protect ni mo. Ang church ra gyud mo'y naagay heart para ikaw kanang kuanon ka, kanang proteksyonan ka ba sa mga kadaot aning kalibutan na. And what the devil will do, sabungon niya, mga igsoon, ang mga katawhan sa Ginoo. Di ta mo sugot. Kaya panaminaw mo? Ayaw gyud sugot yun. Kaya ngon ani man niyo, gitagaan kag pastor para tudluan ka, para sa kaayuhan. Alright? So, ang yawa, magbutang sa diha, nga ingnon ka, to go against the preacher, to go against the man of God. Daray, nga na may membro mo tuo man sa kanang ni against sa pastor. Unsa may tumong, asa makadadon. Unsa may agenda. May pawi, naminaw mo? O you should know enough. Nga walay lain nga angay nimong sundon paminaon, kundili ang pastor, according to what the Bible says, I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Who will give you pastor? God. So you came here, nahimo kang part sa church, you did not choose it. It is God who have chosen you. Mga igsoon, we cannot choose. It is God that will choose you and put you, add you in His body. Pero tungod lagi sa mga tawhanon na to, nga mga consideration, mao na ako'y kalipay diri, mubalhin ko. Kaya mo ka nga nawa kay kalipay? Because there is something in you that needs to be addressed. There is something in you that needs to be corrected. And you don't want to correct it. Bisag asa pa kamo adto, iya gihapon na sa Ginoo. And the more you will not be happy because it is not the right place for you.
kung asa ka gibutang sa Ginoo, that is the right place for you. Mao na mga igsoon. So kamo, expect na lang gyud mo nga inigsimba ninyo. Usay tangkugoon mo sa Ginoo. No, mga igo gyud ta. Maigo gani ko. Unsa ko angel nga tinuod? Gitawag na mga pastor nga angel because we are God's messenger. Di ba? But we are not real angel. Makasa pud mi oy. Nagod mi mata, nami dunggan. Grabe lag resilience ang mga pastor. No, dili basta-basta ba nga kanabitaw makuan dayon, kanang ma-discourage dayon, ngano sila oy, gamin sila ngano sila oy nga mumak manin hako, ngano sila oy, di yung ko matandog ana mga kaigsunan. It will hurt a little bit. Kaya nga naman, wa man tay tinguha diri nga dautan, pero ang resilience na, because I am not here to please people, I am here to please the Lord. So if you will do the same, happy we become. Malipayon gyud ta. Mao na nga mga igsoon, ato gyud ni kanang ampingan gyud ni kaning gitugyan sa Ginoo nato. Para ni sa atong mga anak unya, para ni sa mga tawo nga atong dadon diha sa tiilan sa Ginoo. So mo na nalipay ko nakakita sa gi-disciple ni Ma'am Mariel, ang inyong gipang disciple dad-an ninyo diri. Di na ta mahadlok mga kaigsuonan. Amen. Unya panggaon nato ang katong pinaka naas kawadon aning simbahan na adton mo to'y pinakauna nato gyud nga panggaon nato kay mo nagiingon sa Bible. No? Pero di man sila mag-abusar. Tabangan nato sila magtinabangay ta para mahimaya ang Ginoo aning simbahan. Amen. We are not for self. We are for the glory of God. Ayaw mo kabalaka kay the more you help, the more you will be blessed. It is more blessed to give than to receive. So, dapat spirit control ta. Wala tay himayaon kundi ang Ginoo ra. Salamat sa kinabuhi ni John the Baptist and hoping that we could be the same. Sa pagsalig ni John the Baptist sa Ginoo, mo sad atong buhaton mga igsoon. Sure win sa pagpangalaga. Let's all bow our head, let's close our eyes. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni John the Baptist. And salamat, Lord, sa imong pagpahibalo namo nga mas bulahan ang among pagka-Kristohanon karon kaysa kang John the Baptist because of the indwelling of the Holy Spirit. But we pray, dear God, that you will help us to be submissive to the will of the Holy Spirit and help us, O God, to put high value sa church kung diin minimo gibutang, because the devil will never stop destroying your body. And it is clear that those who don't have concern sa imong lawas, Lord, dali ra gyud makapalayo, makahunong tungod kay wala may investment nga gibutang sa imong buluhaton. But ang among kaluwasan, Lord, di gyud may kabayad. So please help us, dear God, nga ang among pagpasalamat, ang pag-show sa among gratitude diha nimo, Lord, sa kaluwasan nga imong gihatag namo. Tabangi mi, Lord, nga among i-convert sa pagpangalagad diha nimo. Willingly, heartily, and according to your will. Salamat kay Lord sa invitation tonight, this afternoon. Please bless your people, dear God, to come, to desire, sama sa kinabuhi ni John the Baptist. Simple ang kinabuhi, prayerful, and spirit-controlled. I pray, dear God, that you will bless us also with that kind of traits sa kinabuhi na mo, Lord, isip Kristohanon. And now, please prepare the altar for your people. And this is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen.